Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ang inyong nakikita ay ang balita mula sa GMA. May kinalaman mga idol sa isa na namang kaso na pinail ni Antonio Trillanes doon sa dating Navy chief na si Robert Infidrat. Ako'y nagtataka dito sa taong ito mga idol. Kung ikaw ba ay matino ba naman, tatakbo kang senador, tapos kaliwat kanan yung kinikreate mong kalaban. Sa tingin mo, sino bang sino bang bubuto pa sa'yo? Imbis na makakuha ka ng suporta sa pamilya ng Infidrat, siyempre mga idol, ang isusukli sa'yo ay isang malutong na mura. Kaya't kaway-kaway sa mga kasamahan ni Antonio Trillanes. At sumasaludo ako sa yung political strategy, political propaganda. Imbis na pataas mga idol, pahatak yung nangyayari. So pakinggan muna natin ang balita mula sa GMA7. May kinalaman sa pag-file ng kaso ni Antonio Trillanes. Pag-file ng kaso ni Antonio Trillanes dito sa dating Navy chief na si dating Navy chief Robert Infidrat. Pakinggan natin mga idol. Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert Empedrat ang mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Empedrat, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi depensahan ang kanyang sarili, sabay giit na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahain ng reklamong plunder sa Department of Justice. Humarap daw si Empedrat sa mga investigasyon ng Senado, Kamara at ng Commission on Appointments at naging consistent daw siya. Wala rin namanong nakitang anomalya ang mga mababatas kaya nakumpirma ang kanyang pagkakatalaga bilang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umunoy anomalya dahil nagretiro na siya noong tinanggap ng Navy ang dalawang barko. So yan mga idol, ang balita mula sa GMA7. Ay, magandang gabi at isang mainit na pagpupugay mula sa GMA7 mga idol. Ang inyong napakinggan na balita, kung saan nag-file ng kaso itong si Antonio Trillanes, na ipinail kay dating Navy Chief Robert Infidrat. Kasong plunder mga idol ang isinampa ni Trillanes. Kaya ako'y nagtataka sa taong ito. Tatakbo ka lang na senador kung sino-sino yung kinakasuhan mo . Kaya sa tingin po namin mga idol, bilang mga Pilipino, hindi po kayo nagki-create ng additional point or encouraging sa sambayan ng Pilipino para suportahan yung balak nyong pagtakbo. Again and again bilang senador. So kaway-kaway mga idol sa kanyang mga political propagandist. Kung sa bagay, ito na lang yung magiging dahilan ni Antonio Trillanes para pag-usapan ng taong bayan. Gumawa ng ingay
mag-file ng kaso laban sa Duterte, mag-file ng kaso doon sa mga taong inappoint ni Duterte during the time of his administration. Ang tanong ng taong bayan, kapani-paniwala ba yung ginagawang hakbang ni Antonio Trillanes? I think ang sambayan ng Pilipino ay mas matalino pa kaysa Antonio Trillanes. Ang sambayan ng Pilipino mas matalino pa kay Bongbong Marcos. Ang sambayan ng Pilipino ay mas matalino pa sa kanyang asawa, sa kanyang mga advisor. Yan ang dapat nating tandaan, mga idol. Hindi po natin kailangan na hamakin ang isang tao para lamang umangat sa pedestal. Hindi po dapat natin gamitin ang media, gamitin ang korte para sa ating mga personal na ambisyon. Political propaganda ang nangyayari ngayon. So, alam naman natin na ang sambayan ng Pilipino ay masyadong matalino pagdating sa bagay na yan. Matalino sa pag-analisa ng mga balita na hindi naman kapani-paniwala. But we cannot deny the fact, mga idol, positive or negative news, it is a part of political propaganda. At least, napag-uusapan ka ng taong bayan. Napag-uusapan ka sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya nga lang, hindi thumbs up, kundi ganyan. So, yan lang ang ating obserbasyon, mga idol, sa nangyayari ngayon. And sa ating kasalukuyang administrasyon, parang wala tayong nakikitang magagandang programa, bagkus nakakonsentrate sila sa isang pamilya para yurakan. Yurakan ang pamilyang Duterte. Pero nakakalimutan nila yung mandato ng taong bayan na dapat nilang gampanin. Unahin ang food security ng pamilyang Pilipino. Unahin ang pagkain ng sambayanang Pilipino na dapat abot kamay at mababa ang presyo. But nakikita ng sambayanang Pilipino na ang administrasyon ngayon ay walang ginagawang hakbang may kinalaman dito. Bagkus uunahin pa ang kanilang mga sarili. May lumabas na video, mga idol, na nagkaroon na naman ng party dyan sa Malacanang. Tuloy-tuloy ang paglustay ng pira ni Juan de la Cruz. Dugot pawis ang pinuhunan para lang magka pira si Juan de la Cruz. Pero yung mga inihalal natin na politiko, mga idol, nagpapasasa, nagpapasarap at gumagawa pa ng mga kaalingas-ngasan para manatili sila sa kanilang posisyon. Bayan, iiwan ko sa inyo ang isang opinyon. Kung ano ang inyong saloobin sa mga kasong ipinapile ni Antonio Trillanes sa mga kakampi at naging opisyal sa panahon ni Duterte. At kapani-paniwala ba na muling ipatawag
ang isang tao para sa kanilang personal na interes, mga idol. Ang tinatawag ko, ang tinutukoy ko dito ay itong si Jimmy Guban. Isa ganyang sitwasyon. Nung panahon, hindi natin makita na nakabungis-ngis ang taong ito. Pero ngayon, sa ginagawang Senate hearing, sa ginagawang congressional hearing, abay, namumutawi ang ngiti sa kanyang labi, mga idol. Ibig sabihin, nakampante ang taong ito. Ibig sabihin na kakampi niya ang administrasyon at kakampi niya ang mga congressman upang baguhin ang nauna ng salaysay sa mga previous hearing, sa Senate hearing, sa Congress hearing. Pero ngayon, talagang isa lang ang kanilang opinion, isa lang ang kanilang objective, ang yurakan at gurgurin ang pamilyang Duterte. Subalit, ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa isang leader na nagpakita ng magandang serbisyo sa sambayan ng Pilipino, ang isang tatak Duterte. Mabuhay tayong lahat, mga kaibigan. Lumakad tayo sa liwanag na handog ng Panginoon sa atin, upang hindi tayo kailanman makasumpong ng kadiliman sa ating buhay.